Hi guys! So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-treat ng scales. Actually, kinabukasan na to ng pagtitreat ko ng scales sa kanila. Kahapon, tinreat ko na yung scales nila. Then, ngayon, kumbaga, checking na lang ako kung meron pa natira. Ayan o, may mga puti-puti pa. Ayan o. So, today, checking ako kung meron pa natira. So, ayan, may mga puti-puti pa. Yan yung tatanggalin ko ngayon. Paano ba ako mag-treat ng scale? Actually, maraming ways na ako nakapag-treat ng scales. Yung mga merong gumagamit ako ng dishwashing soap. Then, minsan sabong panlaba. Tapos, wash out. Ang hirap talagang tanggalin ng scales. So, ngayon, nandito na ako sa alcohol. Alcohol naman yung pinatitreat ko sa kanila. Kahapon, pagkakuha ko sa kanila, binabad ko muna sila sa alcohol ng mga, sabihin natin 5 minutes. And then, after ko sila mababad ng 5 minutes sa alcohol, babrushin ko na to sila. Tapos, habang binabrush ko sila, inaano ko naman sila, tawag mo dito, ini-sprayan ko sila nitong alcohol water ko. And then, pag after ko na sila mabrush, so, isi-set aside ko na sila. I-sprayan ko ulit sila ng alcohol, tas inilagay ko sila sa may electric fan. And then, overnight, ayun na, pinabayaan ko na. So, ngayong morning, sine-check ko na ulit kung may mga natira. So, ayan, kuskus na naman ako sa mga natira. Ayan. Ito talaga yung kalaban mo sa scales. And kung mapapansin nyo guys, halos lahat ng may scales ko is T-line. Ayan. Lapitin ng scales yung T-line sa akin. Tapos ang hirap pa naman niya i-brush kasi nga, yan o, diba? Muscle yung T-lines. Tapos pagka hindi ko na maabot, minsan kinukot-kot ko na. Ayan. Nanganganak kasi tong scales eh. Kadiri pa naman to pagka madami. Ayan. So, ito yung kalaban ng mga T-lines ko. Yung gymnose ko, nagkakaroon ng scales. Pero, iilan lang. And then, may rainbow ako na may scales. Sumuko na ako dun sa rainbow na yon. Nilagay ko na lang siya sa ROS. Tapos, bala na siya dun. Ayan. So, ayan. Natanggal ko na ulit siya. And then, after nito, guys, i-sprayan ko ulit sila ng alcohol. Pati yung nila, soil nila. Kasi hindi na ako mag-a-uproot. Tinatamad na ako mag-uproot. Ayan, nitoothbrush ko lang sila. Napaka kapag may scales yung gym mo. Ito yung pinakaayaw kong sakit ng mga halaman ko. Scales. Ayan, kasi ang hirap niya i-treat. Tapos pagka hindi mo agad siya nakita, nakakahawa agad siya. So, ayan, ito. Pansin nyo dito, dalawa lang yung gymno ko. Ito at saka yung nasa malaking pot na yun. So, ayan. Ganyan yung ginagawa ko kapag may scale sila. Sige, tumatagal to ng 3 days ako nag-check sa kanila. Then, after nun, pwede ko na sila ilagay doon sa rack. Pero, hindi pa rin sila kasama sa karamihan. Kasi, i-check ko pa ulit kung matatagalan na hindi sila magkakaroon ng scales. Ngayon nga, nasira-sira na yung fur nitong gym na to dahil sa scales na yan. Kasi kada babrushin ko, natatanggal. Ang hirap kasi, tapos ang dami ko ng pups na itatapon. Kasi yung scales, nag-i-start sa mga ganito, sa mga puno ng pups niya. Eh, syempre, pag binrush mo, matatanggal yung pups. So, ayan, ganyan ako mag-treat ng scales nila. So, isa-isahin ko na ulit ito, guys. So, ayan, tapos ko na silang i-brush. So, ang gagawin ko naman is ito. Sprayan ko sila ng alcohol. Pure alcohol to. So, kailangan lagay nyo siya sa hindi naaarawan Kasi pag pinabayaan nyo siya sa naaarawan, masusunog yan. Dito kasi sa part na to ng table, hindi naman dito naaarawan. Tatakpan ng tawag mo dito, ng aircon. So, ayan. Ngayon lang ako gumamit ng alcohol. Tatry ko. Baka magiging effective. Ayan. So, dyan na muna sila. Ayan.
So, naway gumaling sila sa scales nila. Hi guys! So, ngayon, gusto ko ipakita pala sa inyo yung bagong unbox ko na bagong Lutz from Mylas. Ito is yung Lactea ko na yellow green. Ito yung matagal ko nang hinahanap na yellow green kasi di ba namatay yung ganyan ko. So, ayan, nakahanap na ako ng kapalit. Actually, hesitant pa ako sa pag-mine dito kasi baka normal green lang siya. Ganito nga yung hinahanap kong green. Kasi yung namatay kong ganito, halos ganito na rin kalaki. 500 nga lang bili ko dun. Hindi ganito yung body niya. Kasi yung body nito, ayun matingkad yung pagka-green. As in yung namatay ko, yung body niya ganito. Ganito yung pagka-green. So, pero nung pagdating naman niya, nakita ko naman. So, ito nga. Siguro stress na stress lang to. Body niya. Ito ay from Mylas. Yan. Sa kanya ako umorder madalas ng mga Lacteas ko. Nag-order na din naman ako sa ibang seller once. Pero, kay Mylas talaga ako bumabalik-balik. Dahil sa color na din ng mga niya, ng plants niya. So, ayan. Super ganda. Another Lactea collection. Super gaganda talaga guys ng Lactea. Once na mag-start kayo mag-collect ng Lactea, nako, hindi kayo titigil. Tapos, yung mga Lacteas ko guys, hindi ko siya pinopropa pa. Kasi mga maliliit pa lang siya eh. Parang pinapalaki ko muna siya, kagaya ng pinakamalaki ko, bago ko siya tapyasan. Ayoko kasing yung parang nabubungi yung plants ko. And then, ito naman is from Lots. Yan. Bumili ako ng Gymnose sa kanya. Wait lang, kunin ko lang muna. Madami eh. So, ayan, nakascore ako kay Lots ng new Gymnose. Ayan. Nung last live niya, naka-sale siya. Lagi naman siyang sale ng mga ganito niya. Yung mga parang from seeds niya or seedlings niya. 5 pieces for 100 pesos. So, bumili ako ng worth 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. 10 peraso. Yan. Nung nakaraan, di ba mga tigto 35? Ito naman, 5 pieces for 100 pesos. So, ayan. Main tayo sa kanya ng worth 200. So, meron tayong 10 pieces again ng Gymnose. Diba? Para kasing gusto magpadami ng Gymnose. Parang gusto kong punuin yung taas na layer ng rack ko na may bubong ng Gymnose. Then, pare-pareho ng pots. Ayan. Pero palalakihin ko muna to. Ilalagay ko muna siya sa community pot. Ayan. Ang gaganda ng color. Then, next is yung T-lines. Wait lang. Kunin ko lang ulit. Para mailagay ko sa sa kamay ko. So, ito naman yung T-lines. Ayan. As you can see, kahit hirap na hirap ako sa T-lines kasi lagi siyang nag-hire ng scales. Nag-mine pa rin ako. Ito naman naka-sale ng 3 for 100. So, carry na. Mabilis lang naman lumaki yung T-lines eh. Yan. Ito yung another T-line ko. Diba? Meron na naman tayong bagong Lutz kay Lots. So, all in all, meron tayong 16 pieces na Gymnose and T-lines. 10 na Gymno, 6 na T-lines, na isang Lactea. Ayan. Bale, lang to, yung invoice ko kay Lots, worth 400 lang. Ayan. Hindi ko sinagad yung budget ko. But it's worth it. And then, kung makikita nyo dito, guys, ayan. Inaprot ko na. Ayan. Inaprot ko na. Kasi, kung makikita ninyo, guys. Diba nung nakaraan, nakapat pa siya. Ngayon, tinanggal ko na. Kasi, gusto ko mabrush yung ilalim niya. Yung mga ganito nila. Yung mga puwet nila. And, hindi nga ako nagkamali. May mga scales dyan. So, kapag hindi pa rin siya natanggal kasi yon, basta may natirang scales dyan, dire-diretso pa din yan. And, meron pa talaga siya. Ang hirap meron pa talaga, ang hirap talaga tanggalin ng scales sa mga T-lines. Kaya, parang iaano ko na to. I-full sun ko na yan. Bala na sila sa life nila.
Kasi pag ganun yung ginagawa ko sa mga plants ko, sa mga gymnos ko, okay sila, nakakaasar, diba? Pero pag inaalagaan mo, dun pa rin dun sila nagkakaroon ng sakit. So, ayan, ipupulsan ko na yung mga yan. Ayusin ko lang yung paglalagyan nila. Kung makikita ninyo, may mga white spot pa. Ibig sabihin, may mga scales pa. Parang 3 days ko na atang kinukuskus to. Ayan, so no choice tayo. Kailangan ko silang i-pulsa na para hindi ko sila makahawa pa. And then, next is ito. Ito yung mga pinagtanggalan kong pots. Ano ko pa yung mga lupa na yan. Ibibilad ko. And then, ito pala yung pinakamatagal kong lactea. Ayan. Hindi dito siya sa terrace. Actually, nung bagyong uwan, nasa baba siya kasi baka matangay siya ng hangin dito. Kawawa naman. So, ayan. Super tanda na nito sa akin. Start pa to ng pagko-collect ko, mga pandemic days. 5 years na to sa akin. Ayan. Ang ganda niya, di ba? Teka. So, ayan. Sabi ko nga pandemic days. Madami na din ako na propa dito. Though hindi ako mahilig magpropa palagi nito. Kinukuha ko lang yung mga matataas, yung mga ganito, mga straight form. Kasi ayoko nabubungi siya. Ayan, may mga patak-patak pa ng ng pintura kasi nagpintura dito yung kapatid ko, pero okay lang yan. Ayan maano na nga siya corking na, diba, matanda na yung niya. And then tingnan nyo yung body niya, hindi na masyadong kita, nagkakaroon na din ng ugat yung niya, yan, as in super tanda na yan, pero usog. So ito nabili ko ng kagaya lang din ng mga lactea na binibili ko na maliit, hanggang sa paunti-unti kong pinapalitan yung pot niya. Pag feeling ko puno na ng roots niya, hanggang sa ganyan na siya ngayon. So hindi ko na siya matanggal dito sa pot na yan kasi mahirap, mabigat, basag na yung pot na yan kung tatanggalin ko. And I think pag tinanggal ko yan, konti lang naman yung roots niyan. So ayan yung pinakamalaki kong lactea. Yan. So ito, bibilad ko pa yung mga yan. Ayusin ko. And then, yan. Mag-aayos muna ako sa garden. So, yun lang muna guys. Thanks for watching. Bye!